Paulo. Si Paulo ang naging bunga ng affair ko noon. I had no choice but to lie, Marge. Nung pinanganak ko si Paulo, nakita ko kung gaano kasaya si Greg. Kung gaano niya minahal ang batang yan. Kaya natakot ako na pag sinabi kong totoo, papalayasin kami ng asawa ko, magiging palaboy-laboy kami. Kaya tinago ko. Ayokong lumaki si Paulo na walang pangalan at walang kinabukasan dahil lamang sa isang pagkakamali. Pero hindi tama yun. Sinave mo si Paulo pero nag-suffer si Edward. Marge, ina ka rin. You, of all people, should know. Ginawa kong kailangan kong gawin para hindi mawasak ang buhay ni Paulo. Pero ninakawan mo ng karapatan na malaman ni Paulo yung totoo. At si Dad, karapatan niyang malaman kung sinong totoong kadugo niya. Para hindi niya indiin si Edward makulong. Marge, please, nakikiusap ako. Don't do anything na pagsisisihan nating lahat. Ayokong tuluyang masira ang pamilya natin. Pasensya ka na, Ma. Pero kung hindi ka makakapagsalita, ako na pong magsasabi kay Paulo. Dahil alam kong hindi niya gugustuhin magpatuloy ng magandang buhay kung alam niyang galing pa sa paghihirap ng kapatid niya. Marge, please. Please don't tell Paulo the truth. Kasi kapag ginawa mo yan, parang ikaw na mismo ang sumira sa pamilya natin, Marge, please. Ma, matagal na tayong sira. Pero kailangan kong gawin to para protektahan at isave yung natitirang buo sa pamilya natin. Ma, alam na ni Aldrin ang totoo. What? At pwede niyang i-weaponize ang information na to para isira tayo sa publiko. Antayin mo pa ba yun? Na malaman nila Dad sa dyaryo at ni Paulo at ni Edward na pinagpipesahan na tayo ng lahat? Ma, ito na yung pagkakataon na sabihin mo yung totoo. Ito na yung chance para itama mo yung pagkakamali mo. Sabihin mo na sa kanila yung totoo. Miss Natividad, mabigat ang paratang ni Mr. Greg Torrecampo laban sa anak niya. May ebidensya. Paano ka nakakasiguro na wala siyang kinalaman sa sunog? Dahil nandun ho ako nung mangyari yun. Dahil alam ko ho kung sino yung totoong gumawa nun. Sino, Manang? May ibang taong nakapasok sa bahay nun? Wala, Edward. Walang ibang tao. Ako yung may kasalanan. Ako yung sumunog na bahay ninyo. Kayo, Manang? But you've always been kind and loyal to us. Paano mo nagawa yun? Hindi ko rin alam kung paano ko nagawa yun. Edward, kagaya mo rin, napagod din ako sa pamilya mo. Umabot na sa sukdulan yung galit ko nung gabing yun.
Hindi ako masamang tao. Pero kayo ang nagtulak sa akin para gawin ito. Greg, Regina. Total, itinapon niyo na ako sa basura. Pues, sama-sama na tayo mawalan ng bahay. Sorry, Sir Edward. Pero ayokong makulong. Edward, patawarin mo ko. Hindi ko intensyon na magdamay ng ibang tao. Gusto ko lang gumati sa mga magulang mo dahil sila ang magrabyado sa akin. Pero Manang, bakit ako? Bakit kailangan ako ang sumagot sa mga kasalanan niyo? Dahil natuwag ako. Natakot ako na mga makulo habang buhay. Sinisip ko na kung ikaw ang mapagbibintangan, hindi ka pa kukulong ni Ma'am Regina. At yung daddy mo, hindi ka niya kakasuhan para makaiwas siya sa kahihiyan. Hindi ko na kaya yung konsyensya nung makita kang nahihirapan, Edward. Handa na ako. Handa na akong magbayad sa lahat at handa na akong makulong. Para huwag na lamang akong dagdagan pa ang pagkakasala ko sa'yo. Edward, sorry, Edward. Nagamit na ako talaga. Hindi ko sinabi. I'm sorry. Sorry. Thank you so much, attorney. Padala niyo na lang po ako ng draft ng complaint bukas. Yeah. Ma, Why are you crying? si Aldrin ba may kagagawa nito? Ma, huwag ka mag-alala ha. I already filed a complaint against him. Tuturuan ko ng leksyon niyan para tumigil na. Paulo, huwag mo nang ituloy, ha? Ma, bakit? Alam niyo ho ba kung anong pinagsasabi niya tungkol sa inyo? Paulo, anak. Huwag ka sanang magagalit, ha? Pero lahat kasi